po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Bian Palaslabagren, ang inyong taga-presentasyon sa araw na ito. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay alokasyon ng sistemang pang-ekonomiya. Ito ay isang pinakamahalagang paksa na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Tara at tayo ay magsimula na. Alokasyon ng sistemang pang-ekonomiya. Ano nga ba ang alokasyon? Ang alokasyon ay ang proseso ng paglalaan ng mga limitadong mapagkukuhanan sa iba't ibang gamit. Halimbawa, ang isang bansa ay kailangan magpasya kung paano gagamitin ang mga limitadong mapagkukunan nito, tulad ng lupa, paggawa at kapital, para sa iba't ibang pangangailangan tulad ng pagkain, damit at tirahan. Ano naman kaya ang sistemang pang-ekonomiya? Ang sistemang pang-ekonomiya ang paraan kung paano nag-oorganisa ang isang bansa ng produksyon, distribusyon at pagkonsumo ng mga kalakal at serbisyo. Ito ay ang balangkas kung paano nagtatrabaho ang ekonomiya ng isang bansa kasama ang patakaran at institusyon ng nagdidikta kung paano ginagamit ang mga mapagkukunan at kung paano ipamamahagi ang yaman. Mayroon iba't ibang uri ng sistemang pang-ekonomiya, kabilang ang traditional economy. Ang traditional economy ay isang uri ng sistemang pang-ekonomiya kung saan ang mga gawi, kaugalian at tradisyon ang pangunahing nagdidikta sa produksyon, distribusyon at pagkonsumo ng mga kalakal at serbisyo. Narito ang mga ilang bansa na may traditional economy: Canada, Haiti at Brazil. Market economy. Sa isang market economy, ang mga presyo ay itinatakda ng mga pwersa ng supply at demand. Ang mga pribadong individual at kumpanya ay may kontrol sa mga mapagkukunan at produksyon. Narito naman ang mga bansa na may market economy: Australia, Singapore at Hong Kong. Command economy. Sa isang command economy, ang pamahalaan ay may kontrol sa mga mapagkukunan at produksyon. Ang pamahalaan ang nagtatakda ng mga presyo at nagdidesisyon kung ano ang gagawin. Narito naman ang mga bansang may command economy: China, North Korea at Cuba. At ang panghuli ay mixed economy. Sa karamihan sa mga bansa ay may mixed economy kung saan mayroong kombinasyon ng market economy at command economy. At narito ang mga bansang may mixed economy: France, Russia at Philippines. Ngayon naman, puntahan natin ang mga hamon ng alokasyon. Ang alokasyon ay isang mahirap na proseso dahil mayroong maraming mga kadahilanan na dapat isalang-alang. Ang mga ito ay kabilang ng kakulangan ng mga mapagkukunan. Mayroong limitadong mapagkukunan sa mundo, kaya kailangan natin magpasya kung paano gagamitin ang mga ito ng matalino. Mga pangangailangan ng tao. Ang mga tao ay may iba't ibang pangangailangan, kaya kailangan natin magpasya kung paano matutugunan ang mga pangangailangan nito. Mga layunin ng lipunan. Ang mga lipunan ay may iba't ibang mga layunin tulad ng paglago ng ekonomiya, pagbawas ng kahirapan at pagprotekta sa salapi. Talakayin naman natin kung ano ang pasismo, komunismo at sosyalismo. Ano nga ba ang pasismo? Ang pasismo ay isang matinding nasyonalistang ideolohiya na nagtataguyod ng isang authoritarian at totalitarian na estado. Ideolohiya, isang matinding nasyonalistang ideolohiya na nagtataguyod ng isang authoritarian at totalitarian na estado. Pamahalaan, isang sentralisadong pamahalaan na may ganap sa kontrol sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao. Ekonomiya, isang sistema ng ekonomiya na pinamamahalaan ng estado na may limitadong pribadong pagmamay-ari. Lipunan, isang lipunan na pinamahalaan ng isang solong partido na may isang malakas na pinuno. Halimbawa, Nazi, Germany, Fascist, Italy. Ano ang komunismo? Ang komunismo ay isang ideolohiya at sistema ng pamahalaan na nagsusulong ng isang lipunan ng walang klase, kung saan ang mga paraan ng produksyon ay pag-aari ng estado o ng mga tao. Ideolohiya, isang ideolohiya na nagsusulong ng isang lipunan ng walang klase kung saan ang mga paraan ng produksyon ay pag-aari ng estado o ng mga tao. Pamahalaan, isang estado na walang klase kung saan ang mga tao ay may pantay na karapatan at responsibilidad. Ekonomiya,
Isang sistema ng ekonomiya na walang pribadong pagmamay-ari kung saan ang lahat ng paraan ng produksyon ay pag-aari ng estado o ng mga tao. Lipunan, isang lipunan na walang klase kung saan ang lahat ng mga tao ay pantay-pantay. Mga halimbawa, Soviet Union, People's Republic of China. Ano ang sosyalismo? Ang sosyalismo ay isang ideolohiya at sistema ng pamahalaan nagsusulong ng isang lipunan na may pantay na karapatan at oportunidad para sa lahat. Ideolohiya, isang ideolohiya na nagsusulong ng isang lipunan na may pantay na karapatan at oportunidad na para sa lahat. Pamahalaan, isang demokratikong pamahalaan na nagtataguyod ng sosyal na katarungan at pangangalaga ng mga karapatan ng mga tao. Ekonomiya, isang sistema ng ekonomiya na nagtataguyod ng pagkontrol ng estado sa ilang mga pangunahing industriya at isang malakas na sektor ng pribadong pagmamay-ari. Lipunan, isang lipunan na nagtataguyod ng pantay na oportunidad para sa lahat at isang malakas na net ng kaligtasan para sa mga nangangailangan. Mga halimbawa, Sweden, Denmark, Norway. Puntahan naman natin ang mga aral na makukuha sa alokasyon at sistemang pang-ekonomiya. Para sa alokasyon, ang mga mapagkukuhanan ay limitado. Ang mundo ay may limitadong mapagkukunan kaya kailangan natin magpasya kung paano gagamitin ang mga ito ng matalino. Ang mga tao ay may iba't ibang mga pangangailangan. Kaya kailangan natin magpasya kung paano matutugunan ang mga pangangailangan na ito. Para naman sa sistemang pang-ekonomiya, ang mga patakaran sa ekonomiya ay nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang mga patakaran sa ekonomiya ay nakakaapekto sa mga presyo, sahod at trabaho. Ang mga tao ay may kapangyarihan na baguhin ang mga patakaran sa ekonomiya. Ang mga tao ay may kapangyarihan na mag-impluwensya sa mga patakaran sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagboto, pag-oorganisa at pagiging aktibo sa mga isyu sa ekonomiya. At doon na po nagtatapos ang aking presentasyon. Maraming salamat sa inyong pakikinig.